Another day, another J. Fern's wife story. Tag-ulan na nga pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalang ni J. Fern sa aming mga broodcock at broodhen. Para siguradong may similyang mga itlog, kada nangingitlog ang mga broodhen ay pinapababa namin sa mga broodcock. Malalaki na nga ang mga cockerels na alpas dito sa likod ng bahay namin. Nakakatuwa nga dahil mabilis silang lumaki. Malapit na rin naming alpasan yan sa range area. Dahil tagulan na nga, nilalagyan lagi namin ng tabing ang mga manok na nasa multipurpose pen kapag gabi. Kapag malakas kasi ang ulan na ang piyasan dyan, baka lamigin ang mga manok, lalo na yung mga sisiw. Hindi nag-aawayan itong mga cockerels namin kapag ganyang magkakasama sila sa multipurpose pen. Pinapatuka ko muna sila dyan habang ako'y nagwawalis bago ko sila alpasan. Konti lang ang nilagay kong patuka habang nasa multipurpose pen sila kaya gutom pa ang mga cockerels. Kaya dyan pa rin sila nagpuntahan sa kubo para tumuka. Makukulit na rin ang mga sisiw naming nasa folding. Nagliliparan sila pagkatapos ko silang ilabas mula sa kahon. Pagkalabas sila sa kahon ay pinagsasama-sama ko muna sila para umipot. Malakas na nga ang mga sisiw at nagliliparan habang pinapaipot ko. $27 pieces sila kaya masikip sila sa isang pinto ng folding kaya pinaghihiwalay namin. Hinihiwalay namin yung mga anak ng black sa mga anak ng sweater. Mas madami ang anak ng sweater kaysa sa anak ng black. Halos 1 linggo nang maulan dito sa amin at kapag umuulan ang mga alpas naming cockerels ay nagtatakbuhan papunta sa kubo. Yung iba naman ay nasa ilalim ng multipurpose pen. At kapag tumila na ulit ang ulan ay naglalabasa na ulit sila. Madami nang naturaok dito sa mga cockerels naming alpas. Kaya bago mag-July ay sa range area na sila aalpasan. Nangingitlog pa rin ang mga broodhen namin kahit maulan. At kapag nangitlog ang inahin namin na wala si J. Fern, ako ang nagpapaluhod sa inahin sa broodcock. Araw-araw kasi napunta si J. Fern sa manukan at hapon na siya kung umuwi. Itong isang ARL nangingitlog na rin. Bulik ang nababa dyan, kaya papababan ko sa bulik. Dalawa ang aming ARL right nose sweater. Itong isa sa bulik pinapababa ni J. Fern at yung isa naman ay sa possum sweater. Nasa multipurpose pen ang bulik namin. Bago ko paluhurin ang inahin, pinapalayo ko muna ang bulik. Ganun ang ginagawa ko para makababa ng maayos ang bulik. Mamaya yung 5K naman ang papababan ko sa kanya. Madaming binababhan itong aming possum sweater broodcock kaya hindi pwedeng sunod-sunod ang baba niya. Umaga tanghali hapon lang namin siya pinapababa kaya itong 5K sweater mamayang hapon na namin siya pabababhan dito sa aming possum sweater. Bakante itong dulong kwarto ng aming multipurpose pen kaya ililipat ko dyan yung mga cockerels na nasa brooder. Hindi na kasi namin mailagay sa scratch pen ang mga cockerels dahil maulan kaya dyan na lang sa multipurpose pen namin ilalagay at hindi dyan nauulanan. Ito naman yung isang black na cockerel. Sure na nga akong lalaki itong black cockerel namin dahil may mga pula na siyang balahibo. Nakakapanghinayang lang yung mga kinain ng pusa. Ganito na rin sana sila kalaki ngayon. May natutulang balahibo. Ang kanyang malaki na ang pala. Nilagyan ko na nga ng patuka para makakain na ang mga cockerels. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!